tama po yung sinabi ni Coach Renalyn. I'm a former employee and dito po nag-start yung journey ko sa negosyong to. And katulad nyo lang din ako before na siguro yung most of you na ibatahan sa online, most of you nag-how, and parehas na parehas po yung situation natin. And na-invite po ako dito sa ganitong klase ng negosyo kasi gusto ko po talagang kumita ng pera. Alright? Gusto ko pong kumita ng pera, and yun nga lang, na-realize ko na kahit kumikita ka pala ng pera, pag hindi ka po marunong mag-manage ng pera, possible po palang maubos po yan. Sino po yung nakaka-relate? Ayan. So, let's start. Ayan, sino ba ako before? I'm a former employee. Nagtatrabaho po ako sa SM, Shopwise, and Landmark. And dyan po umikot yung buhay ko for the last 3 years. And I'm very happy kasi ang laki po nang naitulong sa akin ng pag-empleyado. Dito po tayo naging madisiplina. Dito po tayo nakatulong sa mga magulang natin. Kaya po sa lahat ng employee dito right now, congratulations because kaya ka nandito. Baka naghahanap ka ng maganda pang pagkakakitaan aside po sa work mo. And doing this business, doing this system, because of Audi Empire, dito ko po nabili yung brand new car ko. Ayan, so imagine guys, for the last 2 years, sobrang laki ng naitulong po sa akin ng community na to. And topic ko po today is, bakit kailangan alam natin yung financial literacy? Kasi marami po sa atin, kahit kumikita, kaliwat kanan ng gastos. Kahit kumikita, hindi pa rin po nakakapag-save. At kahit kumikita, hindi po nag-generate ng income. So, bakit po ba nangyayari yun? So, meron po tayong tinatawag na financial statement of the poor and financial statement of the rich. Pero before that, pag-usapan natin, ano yung cash flow quadrant sa buhay ng tao? Meron po tayong tinatawag na employee, business owner, investment, and self-employed. So, usually, saan po tayo galing? Galing po tayo sa employee. Dito po tayo nag-start magtrabaho, or self-employed kung meron kang mga maliliit na negosyo. And usually, sa business owner and investor, dyan po may pinaka-maraming kumikita. And kung gusto mong mag-transform ang life mo, wala kang choice. Kailangan, from being employed, magkaroon ka ng mindset na utak negosyante. Okay po ba yun? So, may papakita po sa inyo sa screen, and dito nyo makikita yung pag naging employee ka or naging entrepreneur ka. Pag sinabing entrepreneur, ito yung meron kang side hustle. Okay? So, I've been there sa pagiging employment, trabaho, working for 9 hours per day, kikita ng minimum salary, and so on and so forth, paikot-ikot na nangyayari. Until such time, meron akong mga na-meet na entrepreneur, pagkatapos ng trabaho nila, pagkatapos kumita ng pera, nagsa-sideline business pa. So, doon kumikita sila minimum 500,000, 1,000 pesos. So, meaning to say, pag employee ka pala, naka-fix yung income mo. Alright? Naka-fix yung income mo. Pag naging entrepreneur ka or nagkaroon ka ng side hustle business, pwede pa lang mag-generate yung income mo. So, ganun lang po siya kadali. And sabi ko, sige, gusto kong maging entrepreneur. So, nag-start po ako ng online business, which is ito po yung ito-talk mamaya ng mga speakers natin. So, aside po dyan, nakita ko din yung comparison na sabi ko, walang masama sa pagiging empleyado. Pero minsan, kung ikaw yung taong kagaya namin na medyo napapaisip or sometimes nag-i-aim pa ng mas mataas, parang walang masama kung magbi-business ka or magpa-part-time business ka. And I realize na sabi ko nga, nangyayari talaga to personally, napaka-limited ng oras ng mga employee. Tama ba? Lagi tayong busy kasi iniisip natin yung kinabukasan. Nakita ko din na sabi ko, pangarap ko din magkakotse pero parang hindi ko siya makukuha pag nandito ako. Tama? Tapos nakita ko yung ibang negosyante, sabi ko, ang gaganda ng sasakyan, may financial freedom, ibang klase yung travels, lifestyle, and of course, sila yung mga laging may transaction sa bangko. So sabi ko, one day, from employee, guys, gusto kong tumalon sa pagbi-business. Alright? So yun po yung nakita kong difference. And what's next? Ayan. So, financial statement of the poor is dito sa mga reason bakit ako naging broke. Diba? Buti na lang nalaman ko to. Kasi right now po, ang ganda po ng income na nangyayari po sa aming lahat. So, dati pala nakapokus tayo sa liabilities kaysa sa asset. So, ano yung mga liabilities? Usually, eto. Diba? Hindi na po ako lalayo. Ako na lang yung gagawin ko example. Pag sumasahod po ako, iniisip ko bagong cellphone. Pag sumasahod po ako, iniisip ko, sale.
Tama ba? Pag umiisip po ako kung ano-anong binibili ko sa bahay. So, technically speaking, I realized na pag yung mga bagay pala na binibili mo, hindi siya nagpapasok ng pera, that's called liabilities. Alright? Ibig sabihin, mali yung investment mo. Tama ba? So, I found out, binaliktad ko, sabi ko, okay, alam ko na yung liability. So, next time, ang gagawin ko, pag bibili ako ng phone, I will make sure na dapat yung cellphone ko gagamitin ko sa business. Pag bibili ako ng bahay, I will make sure na papaupahan ko to. Tama? So, ganun lang po kasimple. Kaya po sa mga audience po namin right now, alam kong meron kang naiintindihan, may nalalaman ka ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Okay? So, yung financial statement of the rich naman, they focus on asset than liability. So, kabaliktaran po talaga siya. Parang reverse versa lang siya. Ibig sabihin pala, kung gusto mo talagang mag-grow yung income mo, dapat pala may mga alam kang asset. Ano yun? Yung mga bagay na pag naglabas ka ng pera, nagpapasok sa'yo ng pera. Like for example, negosyo. Tama? Negosyo. Maganda mag-negosyo ngayon kasi unang-una, dito na lang po sa negosyong ginagawa namin, it's a online business na kahit nasaan ka, pwede kang kumita ng pera. Maganda pala mag-invest sa stocks, sa kahit anong businesses, or anything na magpapasok sa'yo ng pera. So, ganun lang pala kadali, or ganun yung ginagawa ng mga taong kumikita ng mas malalaki. They're focused on the asset. Mga bagay na pag naglabas sila ng pera, magbabalik din sa kanila ng mas marami pang pera. So, naintindihan ko po yun. Kaya, ang ginawa ko, from being employed, pumasok po ako dito sa negosyo ko. Alright? So, I realized din na nag-work ako, meron po pala tayong tinatawag na law of singleness. Yung law of singleness, ito nga yung no work, no pay. Kumbaga, lahat ng effort mo, yung sahod mo talagang may limit lang, di ba? Pag hindi ka na po pumasok, wala ka na rin pong income. Same thing sa pagnenegosyo na pag sinara mo, wala ka rin customers, wala ka rin kikitain. So, I realized na ang ginagawa pala ng mayaman, meron silang law of leverage. So, the ability to multiply your time and effort through other people. Like for example, si Mr. Henry na lang. One of the tycoon, billionaire, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Siya po ang owner ng BDO, SM, siya po ang may-ari ng China Bank, and so on and so forth. So, the reason kaya sobrang yaman ng taong to, instead na siya yung magtrabaho, instead na siya yung mag-operate ng BDO, ng SM, ng China Bank, and so on and so forth, real estate, ang ginawa po niya, nag-hire po siya ng maraming tao. At yung mga tao na po na yun po yung nagmamanage ng negosyo niya. Kaya kahit wala si Henry C, dahil marami po siyang tao, marami siyang business partners, at nag-e-expand pa na nag-e-expand, kaya po pala itong taong to. Kahit wala na, tama, nagtutuloy-tuloy yung negosyo na. So, ganun po pala kaganda pag negosyante ka. May law of leverage ka. So, ibig sabihin, money works for you and people working from you. Ganun po kaganda. So, question, Coach Arens, anong business yung may law of leverage? So, this is the example ng mga negosyong pwede mong simulan. Like for example, water refilling station, sari-sari store, food cart, canteen, computer shop, lending business, supermarket, retailers, and franchise po ng McDonald's and Jollibee. Yun nga lang, ang question, may puhunan ka ba? Meron ka bang? Sa water refilling station, yung friend ko, nag-franchise sila niya, nasa 300,000. Sa lending business, kailangan malaki pera mo, mahaba pasensya mo. Sa sari-sari store, ito yung mga business na pag hindi mo talaga kailangan tutukan. Kasi the moment isara mo yan, hindi ka rin kikita. So which is hindi rin siya considered as leverage. Food cart, canteen, computer shop, and so on and so forth. Sa mga nakikita nyo po na nasa screen nyo, ito po sa lahat po ng makakasagot, may reward po sa amin. Sa lahat ng nakikita mo sa screen, anong business ang pinaka may magandang sistema at may leverage business na kahit wala ka, kumikita at kumikita? Pwede po bang pa-comment po dyan? Ayan. So usually guys, ako nung nakita ko to, sabi ko, kaya ko kaya sari-sari store, kaso wala akong 50,000 pesos. Sabi ko, so hindi pwede. Ayan, may nag-comment. So Jollibee and McDonald's, ayan. Franchising, meron na rin po tayo niyan. And may nag-comment, food court. Ayan.
So, ibig sabihin po pala, ang pinaka may magandang sistema ang franchising is meron tayong McDonald's. Yun nga lang, the question is, meron ka bang 70 million pesos para magsimula ng ganitong klase ng negosyo? So, meaning to say, marami sa atin, siguro kung meron ka, baka wala ka dito. Diba? Pero usually guys, sa atin, masa, hindi natin kaya gawa ng paraan yung 70 million pesos. So, the good news is this, meron tayong negosyo na napakamura ng puhunan. Pwede kang kumita ng malaki at may law of leverage ka na. So welcome po sa Orbis Victus International. Our business is an online business that created 17,000 millionaires already. And actually, nasa 25,000 na po tayo. Ganun po kabilis yung pagdami ng mga yumayaman dito po sa ating opportunity. Ayan, so this is Miss Emma Lariaga, our newest Millionaires Club. Former OFW po to, and napatunayan po niya na kahit OFW ka, kayang-kaya mong kumita ng minimum 6-figure at kayang-kaya mong umuwi for good because of our system. Meron din po tayo, our mentor na nasa Hong Kong, nagbabakasyon, ang sarap ng buhay, they're earning minimum 7-figure a month. And nakakatawa po dito sa negosyo na ginagawa natin, kahit anong background mo, whether nasa abroad ka, whether nasa Pilipinas ka, whether kung ano man yung tinapos mo, ano man yung kalagayan ng situation ng life mo, you're always welcome dito po sa ating community. And because of Aube Empire, ito po yung system, ito yung community natin na nagke-create simultaneously ng maraming resulta from different walks of life. Pindutin mo yung ano sa gilid. Be part Di ba of our community. Ha? And that's all guys. Thank you and to God all be the Talaga? glory. This is Coach Arens Ito, and nanonood ako. happy hustling everyone.